Matapos hamupa ang unang pagkabigla, nagsimulang mag-isip si Roland. Walang alinlangan, ang lahat ng kaguluhang ito ay dapat na sanhi ni Zero o mas tiyak, hindi ganap na kanyang ginagawa. Ano ang napala niya sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang kakaibang panaginip na sinubukang pagnakawan siya ng kanyang mga alaala at ibahin ang sarili mula sa isang maliit na batang babae? Ang makabagong lipunang ito ay hindi posibleng maging alaala ng mga alaala ni Zero. Walang ang anuman ang sinubukan ni Zero, ang kanyang pamamaraan ay lubos na nabigo. Nagsimulang magtaka si Roland kung ano ang ginawa ni Roland. Si Roland ay dapat maglalaro sa mundong ito. May mga tanong na umiikot sa kanyang isipan, naglakad si Roland papunta sa kanyang unit. Napanatili pa rin niya ang kanyang kumpletong alaala at maaaring umalis anumang oras. Ngunit hanggang saan kaya ang mundong ito na mag-aalok sa kanya? Sa pagbabalik sa kanyang unit, siniyasat ni Roland ang bawat bahagi ng bahay, sa kalaunan ay tumungo sa kwarto ni Zero. Napakaayos ng maliit at katamtamang silid na may mga kasangkapang nakahanay sa ayos at wala ni Katie Ting na alikabok sa makintab na mesa o sahig. Ito ay isang hindi kapanipani walang tagumpay para sa isang ikapitong baitang. Pagkatapos ng maikling paglingon sa paligid, mabilis na natuklasan ni Roland ang isang tala-arawan. Kinuha niya ang pink na notebook at binuksan ito sa unang pahina, binati ng text at mga drawing. Isinulat ni Zero ang tungkol sa unang pagkikita nila ni Roland. Sa paglipat ng paaralan, pumunta siya dito para sa isang homestay at ang kanyang landlord ay isang stranger na tiyuhin na nagngangalang Roland. Nagtatrabaho si Roland sa isang bar, bumabalik araw-araw, na amoy ng hindi kanais-nais na amoy na alak. Hinamak ito ni Zero dito. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang pamilya na ito ang pinakamurang lugar na magagamit. Kung hindi niya ito nagustuhan, ibabalik siya sa kanayunan at inilapag ni Roland ang diary sa mesa. Anong kakaibang plot ito? Parang isang bagay na diretso mula sa isang balon, alam na, isang napaka-hindi na angkop na diary, ang uri ng balangkas na sa katotohanan, ay magpapasipa sa pinto ng FBI at ipaaresto siya. Sa pag-iisip, kinuha niya ang diary at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ang diary ay nagpatuloy sa detalye kung paano nawalan ng trabaho si Roland at walang income. Ang dalawa sa kanila ay kailangang umasa lamang sa isa't isa. Gagamitin ni Roland ang renta na binayaran ng pamilya ni Zero para sa mga pamilihan at si Zero ang magluluto. Pagkaraan ng 3 buwan, unti-unting naayos ni Zero ang kaayusan at bumalik sa tamang landas ang kanilang buhay. Ang huling pahina ng tala-arawan ay naglalarawan ng isang aksidente kung saan nahulog si Roland sa isang dumi. Isinara ni Roland ang diary. Tila ang panaginip ay naghabi ng isang modernong pagkakakilanlan para sa bawat isa na kasangkot, tulad ng isang napakasalimuot na setup. Masyadong komplikado para ay proseso ng utak ni Roland, na nagresulta sa pagkakakoma niya sa loob ng 2 buwan. Mayroon ding ilang mga libro sa mesa, malamang na mga material na pang-edukasyon na pagmamayari ni Zero. Casual niyang binuksan ang isa at napag-alaman na ito ay isang middle school chemistry book. Sa loob ng libro, mayroong isang kumpletong periodic table ng mga elemento sa harap ng kanyang mga mata. Nagising si Roland na nakabalik na siya sa lungsod ng Neverwinter. Ang kanyang 2 beses sa mundo ng panaginip ay nagbigay daan sa kanya upang mabatid ang ilang mga pattern, at sa labis na pananibik, gamulong siya mula sa kama. At ang unang bagay na napagtanto niya ay ang paglipas ng oras sa Dreamworld ay hindi umaayon sa katotohanan, at kahit na hindi pa niya nakalkula ang eksaktong pagkakaiba, ang pagtuklas na iyon ay nakaiintriga para sa kanya. Pangalawa, napansin niyang naapektuhan ang kanyang mental state, marahil dahil sa linaw ng mga panaginip na natagpuan niya na ang pagiging aktibo sa mundo ng panaginip ay hindi nakapagpahinga ng maayos. At hindi pa nasusubukan ni Roland na matulog sa mundo ng panaginip, ngunit nagplano siyang mag-eksperimento dito sa susunod na mga araw. Ang likas na katangian ng panaginip mismo ay ang huling piraso na nakakuha ng kanyang pansin at naiiba ng malaki sa anumang ordinaryong panaginip. Ang mga panaginip ay may mga alituntunin ng kanilang uri at lahat ng nangyari sa loob ay malinaw, na parang pumasok siya sa isang bagong mundo. Anong mga sekreto ang hawak nito? Maingat na itinala ni Roland ang lahat ng mga obserbasyon na ito sa kanyang journal. Sa pagsapit ng umaga, pinatawag ni Roland ang bawat isa sa meeting room ng kastilyo. Bilang karagdagan sa paghabol sa mga pagbabago sa lungsod ng Neverwinter sa nakalipas na 2 buwan. Oras na rin para maghanda para sa nalalapit na paghaharap sa mga demonyo. Unang nagsalita si Barrett, binanggit na ang pagre-recruit ng mga manggagawa at refugee sa mga kaharian ng Grey Castle
ay pumasok na sa Central Winter at Wolf Art ay magiging isang napakalaking task force. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon, batid na ang balita ng pagkatalo nila sa simbahan ay tiyak na uugong sa buong kontinente. Sa lalong madaling panahon, ang mga maharlika na nakakita sa simbahan ay maaaring mag-bond ng magkasama. Hindi nila kayang mag-antala sa anumang paraan na kinakailangan. Kailangan niyang manatili ng isang hakbang sa unahan. Inihayag din ni Roland na magiging ganap na gumagana ang port ng Neverwinter sa unang bahagi ng Tagsibol. Ang isang malaking bilang ng mga barko ay kakailanganin, marahil ay nangangailangan ng tulong ng mga mangangalakal sa fjord upang maayos na maihatid ang mga refugee. Sa panahon ng mga planong ito, si Edith ay opisyal na iniluklok sa Municipal Hall bilang kinatawan ni Barrett. Nais nitong magalang na tumanggi, ngunit nagawa na ni Roland ang kanyang desisyon. Iniulat ni Scroll na ang proseso ng pagsasanay sa mga intermediate level na guro ay napakabagal. Si Furlan lamang ang nakapasa sa intermediate assessment sa ngayon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naisipan ni Roland na pumili ng mga bagong intermediate na guro mula sa mga estudyante. Upang hikayatin ang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, nagpasya si Roland na magpakilala ng isang sistema ng scholarship. Sa simula ay naisip ng Scroll na ito ay katulad ng reward system. Minsang na-promote sa kuta ng Chengdo, ngunit umiling si Roland. Ang nakaraang sistema ay idinisenyo upang akitin ang higit pang mga tao sa pag-aaral, habang ang sistema ng scholarship ay nilayon lamang na gantimpalaan ang mga nangungunang mag-aaral na naghihikayat sa mga pinakamahuhusay na manatili sa paaralan at mag-aral pa. Pinlano ni Roland na piliin ang nangungunang 30 mag-aaral, na nag-aalok sa kanila ng malaking gantimpala at tuturuan sila ni Furlan at Scroll hanggang sa makapasa sila sa pagtatasa upang maging mga intermediate na guro. Siyempre, ang intensyon ni Roland ay hindi lamang sanayin ang mga guro. Ang mga mahuhusay na mag-aaral na ito ay maaari ding maging mga mananaliksik at tagapangasiwa sa iba't ibang mga posisyon kung pipiliin nilang hindi ituloy ang landas na pang-edukasyon. Ang edukasyon ay isang napakahalagang pangangailangan. Dahil sa limitadong mga mapagkukunang magagamit ng Neverwinter sa ngayon, ito ang pinakamahusay na plano ng pagkilos. Sa wakas, tumayo si Roland, pinagmasdan ang lahat ng naroroon. Sa buod, ang mga pangunahing gawain para sa City Hall sa malapit na sa hinaharap ay pataasin ang populasyon, paunlarin ang edukasyon, at pahusayin ang industriyal na sukat. Umaasa siyang magampanan ng bawat isa rito ang kanilang mga responsibilidad bago dumating ang isang mas mabigat at makapangyarihang kalaban. Sa pagtatapos ng pulong, hiniling ni Roland kay Kyle na sundan siya para sa isang talakayan. Sinundan ni Kyle si Roland sa opisina, sa pag-aakalang bibigyan siya ng bagong produkto na ipapagawa. Kung hindi man, umaasa siyang babalik sa kanyang trabaho sa laboratorio. Tumawa si Roland. Ang kanyang punong alchemist ay naiinip na gaya ng dati. Gusto ni Roland na si Kyle ang gumanap bilang ministro ng industriya ng kemikal. Hindi man lang nagdalawang isip si Kyle bago siya tumanggi, inulit ang parehong dahilan na ibinigay niya. Hindi niya gusto ang pamamahala ng mga tao. Nais lang niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik at mga eksperimento. Ngumiti si Roland, alam niyang ayaw ni Kyle na mag-aksaya ng oras sa ibang bagay. Ngunit paano kung maialok sa kanya ni Roland ang mas malalim na pag-unawa sa kemika? Napukaw ang interes ni Kyle. Inilabas ni Roland ang isang sheet ng papel mula sa isang drawer, isang grid na puno ng mga scribbles. Ito ang periodic table ng mga elemento na isinulat niya mula sa memorya noong nakaraang gabi. Nanlaki ang mata ni Kyle. Pansamantala niyang inabot ang nanginginig na mga kamay na parang gusto niyang agawin ang mismong kayamanan mula sa mga kamay ng hari, ngunit natatakot siyang mapunit ito ng sobrang lakas. Ngumiti si Roland at nag-alok ng deal. Kung pumayag si Kyle na maging ministro ng industriya ng kemikal, magiging kanya ang buo at kumpletong periodic table na ito. Higit pa rito, kung mahusay si Kyle, nangako si Roland na bibigyan siya ng mas advanced at comprehensibang chemistry book. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan at may malalim na pagyuko, pumayag si Kyle na nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Samantala si Isabella ay inilipat mula sa basement na piitan sa isang regular na silid sa loob ng halos 2 buwan na ngayon, kung saan natamasa niya ang ganap na kalayaan kahit na walang pagpigil ng mga posas o tanikala. Masarap ang pagkain at walang nanliligalig sa kanya dito. Hindi siya kinausap ng mga gwardya, ngunit magalang sila. Nasa kanya ang lahat ng kailangan niya maliban sa kalayaang lumabas ng silid. Ngunit lumipas ang 2 buwan, at ang pagkawala ni Roland ay labis na nabagabag sa kanya.
Maya-maya lang ay may mga yabag sa labas ng kwarto. Bumukas ang pinto, bumungad hindi lamang ang blonde na nakita niya noon, kundi pati na rin ang isang lalaki. Nakilala agad siya ni Isabela bilang si Roland. Tumango siya at bahagyang nag-curtsy. Ipinaalam ni Roland kay Isabela na bagamat natalo niya si Zero, wala siyang nakuha mula sa kanya. Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabela. Imposible yan. Curious na tanong ni Roland. Bakit imposible? Marahil ang isang tao ay hindi maaaring gumising bilang isang mangkukulam at sa gayon ay hindi maaaring magmana ng lahat mula sa kay Zero. Si Isabela ay umiling, na nagsasabi na ang kasarian ay hindi nauugnay ang mga samsam ng tagumpay sa nag-iisang larangan ng digmaan at ang mga habambuhay na alaala ay hindi lamang mga kakayahan. Kahit si Zero ay hindi maabsorb ang mga kakaibang kakayahan ng isang mangkukulam, kung hindi, matagal na niyang nilalamon si Isabela. Hindi makapaniwala si Isabela na walang minana si Roland kahit isang piraso ng alaala. Nagtanong si Roland ng may interes kung ipinaliwanag ni Zero kung saan napunta ang lahat ng mga nabigo. Ipinaliwanag ni Isabela na tuluyan na silang naglaho, na para bang hindi sila umiral. Ngunit binanggit ni Zero na mayroong dalawang uri ng mga alaala na pwede niyang ma-absorbs. Nakuha niya ang mga alaala na may natitirang kamalayan na maaaring makaapekto sa sarili niya. At ang mga alaala na yun maaaring magkontrol sa kamalayan ng iba. Saglit na nag-isip si Roland, pagkatapos ay tumango ng walang sinasabi. Pagkatapos ay hinarap niya mismo ang usapin ni Isabela. Bahagyang niyuko niya ang kanyang ulo, naghihintay ng hatol. Sinabi sa kanya ni Roland na dapat siyang magpasalamat sa kanyang mga kakayahan dahil hindi siya direktang pumapatay ng mga tao. Gaano man kalubha ang kanyang mga krimen, kahit na tinulungan niya si Zero sa pag-atake kay Roland, si Isabela ay kasabwat lamang. Malinaw at mahinahon ang boses ni Roland habang ipinahayag niya na hindi niya papatayin si Isabela, ngunit kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sa hindi malamang dahilan, nang marinig ni Isabela ang mga salitang ito, may namuo sa kanyang puso, at lumuhad siya na parang nanunumpa, na nagpapahayag, kung kaya mong talunin ang demonyo, handa akong ialay sa iyo ang aking buhay. Kahit na wala ang kanyang panunumpa, binalak ni Roland na labanan ang demonyo hanggang sa wakas. Ngunit hindi tulad ng simbahan, hindi siya handang makamit ang tagumpay sa halaga ng pagkawasak ng sangkatauhan. Inaasahan din niya na mababago ni Isabela ang ilang mga nakagawian niya mula sa panahon niya sa simbahan. Habang nakaluhod si Isabela at tinawag na amo si Roland, medyo nawala ng imik si Roland at nilinaw na huwag niyang ituring ang sarili na maging utusan nito. Inaasahan niyang tutulong si Isabela kay Agatha sa kanyang pananaliksik. Nagulat si Isabela, iniisip kung iyon lang ba ang kailangan ni Roland sa kanya. Tinulungan ni Roland si Isabela na makatayo, ipinaalam sa kanya na wala ng mga dalisay na mangkukulam. Mula sa araw na iyon, siya ay kikilalanin bilang isang redemption witch. Pagkatapos ng mga salitang ito, tumalikod si Roland at naglakad palayo, iniwan si Isabela na medyo hindi makapaniwala. Ito ba talaga ang kanyang huling paghatol? Walang pagkakulong at hindi naging puppet o mas masahol pang pagtrato. Tinawag ni Isabela si Roland, nagtatanong tungkol sa kapakanan ni Vanilla at Maggie. Nakangiting lumingon si Roland, tinitiyak na mas mabuti ang kanilang kalagayan kaysa kay Isabela. Habang nagsasara ang pinto ng silid, si Isabela ay nakahinga ng maluwag, nakababad sa sikat ng araw na dumadaloy sa bintana. At binaliwala niya ang liwanag na nakasisilaw, tinitigan niya ang azure na kalangitan sa labas ng bintana. Iyon ay, naisip niyang, isang napakagandang araw. Sa pagbabalik sa opisina, ipinahayag ni Nightingale ang kanyang kawalang kasiyahan, sa paniniwalang ang parusa ni Roland ay masyadong payat at ipinagpalagay na siya ay muntik ng mapatay ni Isabela. Iniabot sa kanya ang isang piraso ng fish jerky na kinain din niya. Itinuro ni Roland na si Zero at hindi si Isabela ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sumagot si Nightingale na ang mga aksyon ni Isabela ang nagdala kay Roland sa nag-iisang larangan ng digmaan sa pagitan nila ni Zero. Hindi direktang tumugon si Roland, sa halip ay tinanong niya kung talagang nais ni Isabela na labanan ang demonyo, ayon sa kakayahan ni Nightingale na nakakaunawa ng mga kasinungalingan. Kaya lahat ng sinabi ni Isabela dati ay totoo. Nakangiting sinabi niya na dahil hindi naman siya nakaranas ng anumang malubhang pinsala, mas pinili niyang bigyan ng pagkakataon ang mga mangkukulam na ito na hindi niya magawa ang hindi pagpatawad na mga kasalanan sa pagtubos. Tutal, biktima sila ng brainwash ang mind ng simbahan. Ito ay maaaring maging isang precedent para sa iba na maunawaan na hanggat ang isa ay hindi tumawid sa ilang mga linya, ang pagtubos ay magagamit
lalo na dahil ang demonyo ay ang kanilang tunay na kaaway. Kailangan nilang pag-isahin ang bawat lakas. Ngumisi si Nightingale, inamin na hindi niya mapapanalo ang argumento kay Roland at nangako na babantayan si Isabela. Lumapit si Roland sa malaking bintana, umaalingaw-ngaw pa rin ang kanyang isip sa mga salita ni Isabela. Pinag-isipan niya kung ito ba ang dahilan kung bakit paulit-ulit siyang tinukso ni Zero na sumuko sa kanilang nag-iisang larangan ng digmaan. Marahil ang kumpletong pagsuko ay ang tanging paraan upang maiwasan ang mga epekto. Ito ay tila katulad noong unang dumating si Roland sa mundong ito, na kinuha ang katawan ng ika-4 na prinsipe. Ang mga alaala ng prinsipe ay hindi nakaimpluwensya kay Roland, ngunit maaari niyang ma-access ang mga alaalang ito sa kanyang kalooban. Isinaalang-alang niya kung ano ang mangyayari kung si Zero ay nakatagpo ng isang lumalaban na may malakas na kalooban. Kahit na sila ay nabigo, ang kanilang matagal na kalooban sa loob ng mga alaala ay maaaring potensyal na magbago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga iniisip, personalidad, at maging ang kanyang mga paniniwala. Sa loob ng 200 taon si Zero, na nilamon ang libu-libong kaluluwa, marahil ay hindi na ang orihinal na Zero, ngunit isang composite ng maraming individual na ito. Dahil alam niyang malapit na siyang mawala, pinili niyang maghiganti kay Roland bago siya mamatay. Sinadya niyang itanim ang kanyang kalooban at alaala kay Roland. Bagamat alam ni Zero na iyon na ang kanyang katapusan, ang resulta ay maaaring hindi na si Roland ang kanyang dating sarili. Baka iyon ang nasa isip ni Zero. Posibleng isang araw ay maaaring mawala si Roland sa loob ng libu-libong alaala na ito, na magbibigay kay Zero ng pagkakataon na maabutan ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zero na si Roland ay wala sa mundong ito. Ang mga kaisipan, impormasyon at kaalaman mula sa mga alaalang ito ay hindi maaaring magbago. Isang taong natuto at nakaligtas sa modernong lipunan. Ang pagkakaroon ng lahat ng ito ni Zero ay nawala ang lahat, kabilang ang kanyang mga alaala at naging isang dalisay witch at walang dungis, mas bata sa sarili, muling lumitaw sa mundo ng panaginip. Matapos makatulog, si Roland ay pumasok muli sa mundo ng panaginip kung saan umaga na. Ang kawalan ng pahinga nitong mga nakaraang araw ay nagdulot sa kanya ng medyo pagkapagod. Sa kabuuan, halos 20 oras na siyang walang tulog. Bumangon siya sa kama at pumunta sa sala. Nakita niyang muli ang batang si Zero. Hindi makapaniwalang tumingin si Zero kay Roland. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong bumangon ng ganoon kaaga. Maliwanag na kagagaling lang din ni Zero sa kama. Mabilis siyang pumunta sa kusina para maghanda ng almusal, pagbalik niya ay may dalang 2 breadstick. Kinagat ni Roland ang isa at nakitang hindi na ito malutong, napagtantong mula pa ito kahapon. Binanggit ni Zero na binili niya ang mga ito kagabi sa pinakamurang presyo nang magsasara na ang stall at binigyan pa siya ng mabait na may-ari ng stall ng natirang kwarta. Pagkatapos ay inakbayan ni Zero ang kanyang backpack, handang tumungo sa kanyang mga klase sa pagtuturo. Sinabihan siya ni Roland na mag-ingat sa daan. Napansin niyang nakasuot pa rin siya ng parehong damit at puting medyas na suot niya sa loob ng 3 araw na ngayon at walang nakikitang alikabok sa bahay na malinis at maayos ang kanyang kwarto. Walang palatandaan na tamad o hindi malinis si Zero. Malamang na wala siyang masyadong damit na pagpalitan. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng lungkot si Roland. Tamang-tama niyang sinabi na ito ang kanyang pangarap, ngunit mayroon lamang siyang orihinal na $300. Well, 250 na ngayon mula noong una siyang dumating. Nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan para kumita ng pera. Matapos hanapin ang lahat ng mga cabinet at closet, nakakita siya ng ilang alahas na medyo katamtaman ang hitsura. Nang tingnan niya ang telepono ay nalaman niyang pinapadalhan sila ng mga magulang ni Zero ng $1,500 bawat buwan para sa mga gastusin sa pamumuhay. Ngunit ngayon ay $12 na lang ang natitira sa account. Tinansya ni Roland na ang mga alahas ay maaaring umabot ng humigit kumulang 1,000 o higit pa, na sapat na sa ngayon. Napabuntong hininga, bumalik ang tingin ni Roland sa bodega, nakalat ng ilang piraso ng luma kagamitan. Habang sinisiyasat niya ang mga bagay na ito, may kakaiba siyang napansin. Nakita niya ang isang mabigat na bakal na pinto. Naguguluhan, pinag-isipan niya ang kahangalan ng pagkakalagay nito. Ang pintong bakal ay nakadesenyo na nakatapat sa labas ng gusali, at sila ay nasa 8 palapag. Ito ay isang malinaw na safety hazard. Natagpuan ni Roland ang susi at binuksan ang pinto at sinalubong lamang siya ng nagyayelong bugso ng yelo na may dalang mga snowflake, na